Hello guys! Welcome sa isa na naman nating gardening video. Ayan, nakita ko kasi ito kahapon. Ayan, si Tinkerbell. Ito lang ang tangi at nag-iisang Tinkerbell na meron ako. Ano pa to guys? Pinagsama ko na Tinkerbell. Umorder ako ng isang Tinkerbell. Tapos yung mga luma ko na Tinkerbell na natutuyot na yung mga stem ay pinagsama ko sila sa iisang pot. Nahulog na naman. Ang bilis talagang maano ni Tinkerbell. Ang bilis talagang mahulog or matanggal ng dahon niya. Yun, tanggal na naman. Wait lang, tanggalin ko muna to. Ayan siya, naalis ko na. Sobrang lush nito dati. As in, galing dyan sa taas hanggang sa baba, may dahon. Yung nag-dry out na yan, oh. Yan, may dahon yan dati. Siguro guys, mostly sa inyo, gamay nyo na yung pag-aalaga ng Tito Buns. Pero, Tito Buns, ay Tinkerbell. Tinkerbell pala to. O gamay nyo na yung pag-aalaga ng Tinkerbell. Pero ako kasi, nahirapan talaga ako guys. Nakailang order na ako nito dati. Tapos, ito yung pinakalas na nabili ko na Lush. Although, bumibili din ako ng Lush dati guys. Tinry ko na bumili ng Lush kasi nga, laging namamaalam. Pero ganun pa rin, namamaalam pa rin. So, ito yung last time na tinanim ko. Tinanim ko siya somewhere on. Yan, compost. Kita naman yan. Mas marami ang compost talaga nito. Kaya siguro ito nagsusurvive. Siguro ngayon ay hindi ko masyadong nadiligan. Kaya siya nagiging ganyan. Ganito talaga yung sakit niya. Matubig kasi ito si Tinkerbell. Sobrang mahilig to sa water. Ang gagawin ko lang ngayon ay linisan ko siya tapos dagdagan ko siya ng soil. Tapos observe ko siya for a month kung nagtutuloy pa rin ba. Ang hirap niyang tanggalan ng dahon. Kasi sobrang crisp, nahuhulog. I-observe ko kung after a month ay nagtutuloy pa rin ba yung mga dry leaves niya. Kasi kapag magtutuloy pa rin ay talagang ililipat ko siya ng pot. Or papalitan ng soil. Ganun, ganyan. Gaya niyan. Oh. Mabilis naman itong paugatin guys. Kaso, mabilis din siyang mag-dry out or magiging ganito yung stem niya o tuyot. Ganyan. Ganyan yung problema ng Tinkerbell ko dito. Pero ganun pa man, mabait talaga ito si Tinkerbell. Kailangan mo lang talagang kabisaduhin yung tubig niya at saka yung soil mix niya. Daming nahulog. Tapos, ang bilis din dito sa leaf propagation, guys. Hindi ko nga lang masyadong naparami yung leaf prop ako nito kasi nga, gaya ng iba, nahihirapan din akong mag-alaga ng leaf propa. Ayan, oh, nag-dry out na siya. Tapos, meron na agad siyang ugat. Ganito na yung stress color niya talaga. Ganyan, oh. Ayan, parang hindi masyadong kita, ano. Harangan natin yung araw. Hindi pa rin. Oo, ayan. Ganyan na yung stress color niya, guys. Nung kakatanim ko lang nito, lagi ko itong dinidiligan mga twice a week. Ganun. Yung asawa ko naman yung nagdidilig almost every day. Pero nung kasi nitong mga nagdaang buwan, hindi ako masyadong nakakaasikaso. Kaya siguro, kinulang siya ng tubig at ganito na nangyari. Hayaan ko na siguro kung merong mga dahon dyan sa baba. Tabunan na lang natin yan ng lupa. Ayan, alisin ko muna to kasi magdagdag ako ng soil. Ang ilagay ko ay yung soil mix na ginamit ko. Yung ginawa ko. Mga bagong soil mix. Ayan. Ganito talaga siya guys. Hindi ako nag-propagate nito. Siguro kapag kapag makasurvive na to ngayon, tingnan nyo yan, leaf propa yan. Kapag makasurvive to ngayon, ay magkukuha na ako ng mga propagations niya. Si variegated Tinkerbell at saka si non-variegated Tinkerbell ay almost the same lang yung alaga nila. So, mahilig sila both ng tubig. At kailangan nila ng magandang soil na hindi madaling natutuyo. Or hindi masyadong gritty. Kasi kapag
Gaya dati, halos ginagamit ko nito ay mga rice hull. Yung rice hull, sobrang mabilis matuyo. Tapos, madalang pa akong magdilig. Kaya yun, lagi silang namamaalam. Yung matitira na lang ay heads. Tapos, hindi ko pa maalagaan yung heads. Talagang nauubos. Lagi lang siyang nagbibigay ng mga aerial roots, guys. Ang haba ng aerial roots. Pero, ano pa rin, nagda-dry out pa rin yung stem. Kasi nga, water is life para sa Tinkerbell. Ayan. Grabe ang haba na ng ano niya, stem. Sayang yung mga dahon sa baba na naubos. Ayan. Yun yung napansin ko talaga dito. Kapag hindi ko nadiligan masyado ay nagda-dry out yung stem at pati yung mga dahon nauubos. Dry out talaga. Hindi siya kung lusaw, talagang tuyo. Yan. Ay, meron ako natabunan na dahon. Mas okay na tulagyan ng soil kasi nga mahaba na yung stem. Mahaba na yung stem na ganyan na wala akong matatabunan sa baba. Hayaan na natin mabaon yung mga stem dyan. Ang bilis talaga niyang malagas. Meron siyang bagong sanga sa ilalim. Oh. Tanggalin na natin to kasi na ano siya. Oh. Yan, nag-dry out siya. Tsaka may aerial roots na. Tapos itanim lang din natin to. Yan, para mapuno na rin natin to. Yung pot. Itanim ko na itong mga rosette na nagda-dry out. Dito para magmukha siyang puno tingnan kapag lumago na. Yan, madali lang tong alagaan si Tinkerbell. Basta gamay mo na yung water niya. Tsaka maganda yung soil mix. Ganun, hindi pwede yung pure rice hull dito, guys. May mga succulents talaga na iba yung gusto. Ayan. At isa na tong si Tinkerbell. Although madali lang siyang alagaan, pero may iba siyang preference. Ayan. Yun na siya. So, sana makarecover ito. Kasi pag hindi, talagang lipat soil tayo or palit ng soil tayo. Ayan. So, yun lang ang video natin for today, guys. Maiksi lang to. Ilagay ko na lang siguro itong mga dahon sa ilalim. Para na rin maparami natin. Diba? Sana naman mag-succeed. Tapos may mga leaf propa dito. Ibalik ko na rin to ng tanim. So, thank you all guys for watching and see you in the next one and keep growing. That was all for our Tinkerbell.